Inspire na adjust ngayong season. Baka mainis ka dito, nasa original server na rin ang buff sa XP lane at iba pang mga battlefield adjustment, kasama na rin ang mga item at emblem. Umpisahan muna natin sa jungle adjustment. Bukod sa 25 seconds na lumalabas ang orange at purple buff, mas pinakunat na rin ang halos lahat ng jungle monster. So ang kailangan mong tandaan kung ikaw ay jungler, kailangan makakuha ka ng 4 na farm bukod sa lito para ikaw ay mag level 4 sa loob ng 1 minute and 30 seconds. Kung ikaw naman ay XP lane, gold lane o kaya mid lane, dapat alam mo na kapag 1 minute and 30 seconds na, danger zone na yan. Kailangan mag-ingat ka na. Kasi walang ibang gagawin yung jungler ng kalaban kundi dumalaw sa'yo. Wala pa kasi yung mga jungle monster niyan at wala pa rin yung turtle. So wag ka munang lalalim kung ayaw mong mabigyan. Mas mabilis na rin kayong makakapag-turtle at lord kasi hindi naman pinakunat yung turtle at lord. Pero mas pinalakas ang damage ng jungle boots. Kaya pwede nyong ipas turtle kung kaya naman. Kung may pinakunat na jungle monster, may pinalambot din at eto ay ang crab. Tinanggal ang defense nito. At every 45 seconds na ito nag-i-spawn. Na-nerf nga lang ang gold na makukuha mo sa gold crab ng 22%. Yung XP lane naman ay na-buff. Kapag 2 minutes to 5 minutes na ng game, mas malaki na ang XP na makukuha mo kapag na-takedown mo yung siege minion. Yun yung cart. Ibig sabihin lang nito, mas malaki na ang maiaambag ng mga XP laner sa Clash. Kahit early to mid game pa yan. Dati kasi, jungle at gold lane lang ang inaasahang magbubuhat ng team. Pero ngayon may expectation na rin tayo sa mga XP laners. Sa mga battlefield adjustment naman tayo, dati yung Inspire kapag ginamit mo, ang i-ignore mo lang ay ang physical defense ng kalaban. Pero ngayong patch, i-ignore mo na ang physical at magic defense ng kalaban. So, ibig sabihin worth it nang mag-inspire sa mga magic damage heroes. Pero ang nakakainis dito, ginawa nilang 6 na lang ang attack enhancement. Ibig sabihin 6 na beses lang ang ma-enhance na atake mo kapag nag-inspire ka. Dati kasi 8 attacks. So medyo nerf ito para sa mga hero na may physical damage at naka-inspire. Pero buff naman sa mga hero na magic damage at nag-i-inspire. Na-nerf din ang Revitalize. Dati 25% ang healing receive mo dito, pero ngayon ay 20% na lang. Dito naman tayo sa mga adjustments sa iba't ibang retry. Umpisa na natin sa Ice Retribution. Na-nerf ito technically kasi 3 seconds na lang ang movement speed na makukuha mo at 3 seconds na lang din may slow ang kalaban. Yung Flame Retry naman ay mas pinalakas. Para sa mga hindi nakakaalam, kapag ni-retry mo ang kalaban gamit ang Flame Retry, nakawin mo ang physical at magic power ng kalaban, depende sa level mo. So halimbawa, 299 ang aking physical attack. Kapag niretry ko ang kalaban, makukuha ko ang 120 physical and magic power niya. Parang isang item na yon. Kaya magiging 419 ang aking physical attack. Early to late game, pinalaki ang makukuha mong magic and physical power dito sa Flame Retribution. Kaya solid talaga to sa mga burst hero kagaya ni Hayabusa. Pero 3 seconds na lang ang duration nito ngayon. Yung Bloody Retribution naman ay na-buff din. Yung nakukuha mong HP kapag ikaw ay nag-retry sa kalaban ay mas pinalaki na ang base heal pati na rin ang extra HP na makukuha mo na nakadepende sa HP ng caster. Kaya okay to sa mga makukunat na jungler. Sa item adjustment naman tayo, nandyan ang Twilight Armor na may bagong effect na kapag umabot ng 30% na lang ang HP mo, marerecover mo ang 20% ng max HP mo. Kahit ikaw ay inaatake pa ng kalaban, may cooldown ito na 60 seconds. Yung Endless Battle naman na buff. Tinanggal nila yung hybrid lifesteal ng item na ito. Ibig sabihin hindi ka na mag-heal kapag skill ang gamit mo. Pero mas malakas na ang HP recovery kapag napagana mo ang passive nito after mong mag-skill. Pero para daw maging balance, tinanggal nila ang movement speed na naibibigay nito. Yung Starlium Sight naman ay na-nerf. Pinababa nga ang presyo nito, kaya lang yung cooldown ay 5 seconds na. Pero kapag na-trigger mo naman ang item na ito, tapos inatake mo yung kalaban, may slow sila ng 40%.
Pero ikaw hindi ka na makakagain ng movement speed. Yung Dominance Ice, Glowing Wand at Sea Halberd ay 40% na lang ang anti-heal. At kahit pagsamahin mo pa ang mga item na ito, 40% pa rin ang anti-heal na may bibigay mo. Si Baksha lang yung may pinakamataas na anti-heal kasi nagpapatong yung anti-heal item niya at passive, pero hanggang 56% lamang. Yung Brute Force naman ay na-buff. Dinagdagan ito ng max HP, kaya lang mas mahal na ang presyo. Mas pinataas din ang resilience nito, dating 15, 25% na. Okay to kasi gumagana na rin yung resilience effect kapag knock up yung crowd control ng kalaban mo. Kaya mas mabilis kang makatakas sa mga crowd control nila. Pero hindi gagana ang resilience kina Saber at Kaleya. Kasi kailangan daw mag-match sa kanilang skill animation, yung tagal ng crowd control. Yung Ares Belt, mas pinababa ang presyo pero mas pinababa din ang naibibigay na HP. Yung Queen's Wing, mas pinalaki ang HP na ibinibigay pero mas pinababa naman ang adaptive attack na ibinibigay. Yung Guardian Helmet, mas mahal na pero mas malaki na rin ang HP na binibigay. Yung Thunder Belt, mas pinaliit ang HP na ibinibigay. Yung Top Boots, 25% na lang ang CC duration reduction. Nabuff naman ang Rapid Boots, mas pinamura na, may plus 12 HP regen pa. Yung Dire Hit, 15 seconds na lang ang cooldown. Na-nerf naman yung Favor, 15 seconds na ang cooldown, dating 10 seconds. Samantalang Immortality naman ay nabuff, pinalaki ang HP na nakukuha mula dito. Yung Rose Gold ay na-nerf, mas pinaliit na yung shield kapag early to late game. Samantalang yung Rock Potion naman ay wala ng resilience, pero may 5% damage reduction na. Sa mga emblem naman tayo, na buff ang Fighter Emblem, pinalaki ang Spell Bump at Hybrid Defense na makukuha mo dito. Na-buff din ang Weapon Master, from 5%, 8% na ang attack increase. Yung Festival of Blood na-buff din, from 8 to 12 na ang maximum stacks. Yung Quantum Charge na nerf, 10 seconds na ang cooldown. And last, yung Fatal. Yung crit damage ay 5% na lamang, dating 10%. So yun, na-cover na nating lahat. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.